Sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang dalagitang nagngangalang Lenny, 17 taong gulang. Pangarap niyang maging abogado, hindi para sa salapi, kundi upang ipagtanggol ang mga inaaping kababaihan. Uy, si Lenny! Oo nga! Uy, Lenny! Sama ka sa akin mamaya. Sa bayan, may perya daw kasi eh. Nako, alam niyo naman ang dahil kong gagawin. Nag-grind pa ako. Alam niyo naman, magiging abogado pa ako. Grabe na lang! Sige! Bye-bye! Sa eskwelahan, palagi siyang nasa unahan. Pinupuri siya ng mga guro dahil sa angkin niyang talino. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang aking presentasyon ngayong araw nito ay pinamagatang Women's in Politics. At sa presentasyong ito ay ipapaliwanag ko ang kahalagahan ng kababaihan sa gobyerno. At isang babae na nasa inyong harapan, masasabi ko na kaya kong pasukin ang politika, magsalita at linisin ito. Naniniwala ako sa politika ay hindi lang para sa mga makakapangyarihang tao. Naniniwala ako na ang politika ay para sa mga taong nais at may puso sa pagsiservisyo. At sa usapang serbisyo naman, ito ay hindi lang para sa mga kalalakihan. Naniniwala ako na ang pagsisilbi sa bayan at sa politika ay ito ay patos lamang sa kababaihan at kalalakihan. Ang laban ay patas at pantay-pantay. Ilang isang babae, kaya kong pasukin ang politika para magsilbi, ibigay ang aking serbisyo sa mga tao at ganun din sa kung paano linisin ito. At ito lang ang aking presentasyon patungkol sa Women's in Politics ay sana ay marami kayong matutunan. Very well said, Lenny. At dahil dyan, let's give a round of applause for Lenny. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagpupuri sa kanya sa eskwelahan, pagdating sa kanilang bahay, minamaliit naman siya ng kanyang sariling ama. Salamat na. Yes, alam. Kasi gusto ko sanang mag-abuga siya. Abukas siya? Anong gagawin niya at kinalaman niya sa isang babae? Mag-asawa ka na lang. Mag-alaga ng mga anak. Mas matutuwa pa ako sa'yo. Pero pa, hindi ba pwede? Pa? Hindi! Sa kabila ng lahat, patuloy si Lenny sa pagsusumikap. Gabi-gabi siyang nagpupuyat, nag-aaral sa liwanag ng gasera, habang iniiwasan ang masasamang tingin ng kanyang tiyuhin na nakikitira sa kanila. Malapit ko nang makamit ang aking pangarap. Kaunting tiis pa, Lenny, para sa mga tulad nating walang boses. Isang araw, nalaman ni Lenny na siya ay natanggap sa isang universidad sa Maynila. May full scholarship. Tuwang-tuwa siya. 2 buwan na lamang at aalis na siya sa baryo. Isinulat niya sa kanyang diary. Yes! Nakapasa ako! Ngunit isang gabi, habang natutulog ang lahat, sapilitang pinasok ng kanyang tiyuhin ang kanyang silid. Hindi na siya nakasigaw. Kinabukasan, nagtuloy-tuloy lang ang buhay sa baryo.
na tila walang nangyari. Sinubukan ni Lenny na magsumbong sa kanyang ama. Ay, napakahirap ng trabaho. Kumusta ka na, ha? Laksa mo yung boses mo! Hindi kita marinig. Pa, pinagsamantalahan ako ni Tito pa. Ano? Pakiulit. Ano yung sinabi mo? Imposible yan. Pinagsamantalahan ako ni Tito pa. Manahimik ka na lang. Huwag mong ipahiya yung pamilya natin. Lalaki ang tito mo. Babae ka lang eh. Hindi mo nang dangal yung pamilya natin. Pero pa, yun lang? Wala kang ibang gagawin? Dahil babae lang ako? Ay! Sumasagot ka sa tatay mo! Kasalanan mo yan. Papaganda ka kasi masyado. Nagsara ang kanyang mundo. Hindi siya umalis patungong Maynila. Hindi siya tumuloy sa universidad. Isinara niya ang kanyang diary at hindi na muling sumulat. Lumipas ang mga taon. Si Lenny ay nagtatrabaho na. Tahimik at bihirang ngumiti. May mga kabataang babae sa baryo na nagsisimula ring mangarap, at sa bawat isa sa kanila, nakikita niya ang dating sarili. Ngunit, sa bawat tanong kung bakit hindi siya umalis, hindi siya kailanman nagsalita. Itinago niya ang sakit sa kanyang dibdib habang patuloy na iniikot ang mundo, na tila walang halaga ang kanyang pangarap o ang kanyang katauhan. Oo naman, ate. Laban na laban to. Yan. Sige, muna na ako. Bye-bye po. Bye-bye. Magandang umaga. Isang umaga, natagpuan si Lenny sa kanyang silid. Walang buhay. May hawak na sulat sa kanyang kamay. Patawad kung hindi ako naging sapat. Patawad kung hindi ko nailaban ang aking sarili. Ngunit sana, sa susunod na henerasyon, may isang Lenny na lalaban hanggang huli. At sana, siya ay pakinggan bilang isang babae at hindi bilang isang babae lang. Hindi ka man pinakinggan ng sanlibutan. Naiwan namang sandata ang mga salita mo upang lumaban at magpatuloy ang mga kababaihan. At ngayon, hindi ako si Lenny, pero babae ako na isang abogado at tanda akong ipaglaban ang kababaihan hanggang dulo. Puno ng pag-asang isinarado ni Yesha ang libro. Maging ang naiwang sulat ni Lenny nang matagpuan ito, suot ang pang-abogadang uniforme na nagsasabing, "Nagtagumpay akong ipagpatuloy ang pangarap ng isang Lenny."